Alam mo natin si Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Your testimony ay makakarating sa mga kalibang panig ng ating bansa. Kanina habang nagsasalita ng God, Mr. Robbie, the Lord brought in my heart na halos grabe yung umiyak ako sa inyong ginawa. Paano si Pablo ay umiyak sapagkat sinabi ng Bible, despite of extreme poverty ng Macedonia. They plead na makaawa pa sila. Tulad ng pinamig po ng Macedonia. Na makaawa sila na iparating ng ibabaw ang kanilang puso. Thank you. Meron rin po, hindi po matatawag ng Macedonia sa kahirapan. Kayo po ay Corinthians sa kasalanan. Pero ang inyong puso ay katulad ng Macedonia. Salamat po. Salamat po. Salamat. Hallelujah. Let it rain. Let it rain. Darating po ang panahon sa buhay natin ay magyayari na po ang mga gawa at pangako ng Diyos. Before the coming of the Lord, there are so many fulfilled and fulfilling promises of God na mangyayari mga ganap. Amen? And God, Jesus is about to take away the remnant. Pag sinabing remnant, sila yung nakalagpas sa lahat ng dumaan sa kanila at nagtagumpay sa pagbabalik ng hari. Palakpakan na natin si Lord. Salamat po. Sa araw nito ay gusto ko na naging sa inyo dahil meron po tayong tatlong speaker. At sila po yung mga lingkod ng Diyos na talagang ginagamit ng Panginoon sa kanila pong buhay ngayon. Ang Rebel Worship po ay gusto po na magkaroon ng maraming mga speakers. Kaya sabi ko kay Pastor Abby kanina, ano ba, pagdating sa Ilocos, isa ka sa mga speaker. Dahil kailangan ng Ilocos ang katulad ng Espiritu. So si Pastor Abby, nawala. Okay. Ha? Pedro, sobrahan na. Namusok po ba kayong lahat? Salamat po sa inyong buhay. At sabi ko, isa siya sa mga speaker dahil nagpo-prom. Ang Lord po, bago po ako magpatayo ng tao dito, ng speaker, mayroon po prompt ang Holy Spirit sa akin kung patatayo sila o hindi. Kaya sabi ko, isa po siya kabataan at the age of 19, he become pastor. A very young age, full-time minister. Dati po siyang underground rockers, musician. Pero binago ni Lord. Sabi ko, binago ni Lord. Siya rin ang isa sa mga original na nasa Panginoon. Kataan pa siya, hindi pa siya nag-keyboard ng tayo. Way back 1994, 2005, the first ever revival worship sa Bicol Region. At hanggang ngayon ay kasama ko siya isa sa mga pastor ng Panginoon sa isang lugar sa Imos, Cavite. Keyboardist po siya, at the same time ay mayroon pong puso sa katawan ni Kristo. Nawa po ay patuloy tayong pagpalain ng Diyos sa buhay niya. Amen? Amen? Butas din po ang kanyang tainga. Dahil napapasok siya ng maraming ang tawag doon. Hindi ikaw yun. Tunnel. Yung tunnel na kita yung mga
Panginoon, na kapuspusan ng kagalakan mo, sapagkat ikaw, Panginoon, O Lord God, ay naparangalan sa lugar na ito. Dakilang Ama, sa oras na ito, ang meron ay bibigyan ko pa at mananagana. Meron na silang natanggap, ngunit ang salita mo'y meron ay bibigyan pa at mananagana. Hindi matatapos, Panginoon, ang iyong pagbibigay sa amin hanggang bumalik ang aming kaluluwa, O Diyos, ang iyong Espiritu sa iyo, O Lord God. Salamat ang ilang Ama, murihin ka sa tahimik walhati. Holy Spirit, come in this place, our presence with. Holy Spirit. Holy Spirit. Inutusan ng Diyos si Samuel upang iato'y sinubin. Umayo ang propeta ng Panginoon na sa kanyang paghayo. Nakita ng propeta si Eliab na sinabi niya, ito na yan na ang pinili ng Panginoon. Sinabi ng Diyos sa kanya, huwag mong tignan ang kanyang taas o kisigan, hindi siya ang pinili ko. Sa puso ang tumingin, hindi sa panamas na yung tao. Ayaw ko sa iyong harapan, hindi ito tumitingin ng Diyos. At sa oras na ito, dito rin siya tumitingin sa inyo. Sa puso niya. At bakit
tayo pinili, tinawag ng Diyos, hindi dahil sa iyong kagisagan. Hindi dahil sa iyong pinangalan. Hindi dahil sa dami ng iyong pera. Hindi dahil sa iyong kalagayan. Pinili ka ng Panginoon sa dahil nakakita siya at pinabuhay mo siya pinakamahalaga sa Kanya, kundi ang puso mo. At ang re-revive ng Diyos, bakit ang revival ng worship ay dumarating sa isang bayan upang ang dahilan ng kanyang pagkatawa ay huwag mawala, kundi ang puso mo. Nais niya, ito'y laging nagmamahal sa Kanya. Dahil dumarating ang panahon, dumarating ang araw sa katagalan ng ating pagiging Kristiyano. Unti-unting lilitin ang laman ng puso mo at ang lalaki at ang utang natin bunga ng ating mga pinag-aaralan. May pastor po ako ng 19 years old. 17 years po ako nagtapos po. Bata pa, hindi katulad ng mga lingkod ng Diyos sa aking harapan. Nang may muli na yung buhok. Parang may muli na rin naman. Natatangan na. Salamat sa lingkod ng Diyos sa aking pastor. Ikaw na natin. Hindi niyo ako masisisi kung bakit po ito ako laging sa harapan ng Panginoon. Lumaki ako sa message ni Lord. Hindi na magawin ng theory, ng knowledge, maraming parangal. Hindi ko nawin sa Satanismo. Nasa pasisay na. Paano mo yun? Hanggang dito ko yung buhok ko, hanggang pusod. Ibukas ang dalawang kina, dahil ka, dahil teka. Hindi maniniwala sa Diyos. Kaya po ang bibig nila ay knowledge. Without power of the Holy Spirit. Ang katulad ko na tao, hindi niyo mauwin ang magaganda kay Kristo. But because of the Holy Spirit, power to be witness, kapangyarihang sumaksi, upang kahit ang sa pusong matigas na katulad ko ay walang imposible na kayang baguhin ng Diyos because of the power of the Holy Ghost. That's why He said, kahit marami na kayong nalalaman, kahit marami na kayong naiintindihan, hintayin ninyo ang pagbaba ng banal ng Espiritu Santo. Huwag kayong aalis hanggat ang banal ng Espiritu Santo ay hindi sumasa inyo, sapagkat ang Espiritu Santo ang sasaksi. Siya ang may kapangyarihang sumaksi. At dahil ang revival of worship, full of the Holy Spirit. Kaya ang katulad ko, nilitutas ng Diyos, binago ng Panginoon, at ngayon ay worshiper, lover na ni Jesus Christ. Kaya natin ang Diyos ng lahat. Sabi ng Biblia, pero bago ko sabihin ang pinaka-text namin, babagay mo muna ako ng dalawang pagbukas o pagbuksan natin ang ating puso sa Diyos sa Espiritu. May pumuntang dalawang tao sa templo ng Diyos. Ang isa ay Pariseo, pangalawa ay publikano. Ang purpose nila
purpose ka at pumunta rito. Yung dalawa na yun ay pumunta sa templo. Yung isa, nanalangin. Salamat po Diyos. Hindi ako katulad ng tao ito na makasalanan. Ako'y nag-aayon 2 times a week. Hindi ako gumagawa ng mga kasalanan. At tinuturo niya yung isang makasalanan na publikano. At yung publikano, humarap sa Diyos, dinatagukan ng kanyang dibdib. I'm a sinner. Have mercy on me. I'm a sinner. Sino ka sa dalawa na pumuntas sa lugar nito? Pariseo o yung publikano na nagpapakumbaba at inaaming siya'y makasalanan at inaaming kung wala ang Panginoon sa kanyang buhay at walang kapatawaran ng Diyos, hindi siya magiging karapat-dapat. Din ito sa inyo, mga kapatid, sapagkat gusto ng Diyos sa ating paglabas ng pintuan katulad ng isang publikano na lumabas kinalugtan ng Diyos. Hindi ang pariseo ay na mapagmalaki, mapagmataas. Kaya patuloy tayong umiiyak sa harap ng Diyos. Pinabasag ng Panginoon because of humility in the sight of God. We are nothing. Pangalawa, si Jesus inanyayahan ng isang pariseo. Pumasok sa bahay ni Simon Pariseo upang magkaroon ng sayo-sayo. Nabalitaan ng isang makasalanang babae na si Jesus pinasang bahay ni Simon Pariseo. Pumunta yung babae, bitbit ang alabaster, ang alabastro, ang oil. Umiiyak na pumapasok sa bahay ni Simon Pariseo dahil nagkataon si Jesus Christ. Matabi ko si Jesus, pinunasan niya ang kanyang buhok. Lumanta sa pangalan ng Panginoon, umiyak na umiyak, pinunasan ang dumi ng Panginoon Jesus ng kanyang mga luha at ng kanyang buhok. Pagkatapos nun, pinagkalikhan ng babae ang Panginoon Jesus. Then pagkatapos, sabi niya, Simon Pariseo, hindi niya alam kung sino humihipo sa kanya, isang makasalanan. Ngunit, sinabi ko ngayon, pinagpapautang 500 ang pinagpapautang sa isa, yung isa 50. Hindi makapayag ng dalawa. Pinatawad silang dalawa. Ang tanong ko sa iyo, Simon Pariseo, sino ang mas magmamahal sa nagpapautang? Ang pinatawad ng 500 o 50? Sinabi ng Diyos sa kanya, ang ganun salita, aswalo ang Pariseo, yung pinatawad. Tama po ba yun? Pumunta ako sa bahay mo, hindi mo man lamang pinagkaan ang aking mga paa. Hindi mo man lamang binuhos sa nagtubig ang aking mga paa. Samantalang siya, kinumpir niya yung babae na yun. Ano po bakit? Nagpalito tayo. Kung si Jesus ay bibisita sa iyo, anong gagawin mo? Katulad ba ng Pariseo o katulad ng babae? Ay nakikapit mo siya, i-express mo pag-ibig mo sa kanya. I love you, Jesus. And we are
Nakalis ko na natira. Why? May sikreto. Gusto mong ikaw ang matira? Gusto mong manatili hanggang sa church mo ay tumatanda na? At ikaw pa rin ay nandoon is mga kabataan na pinilita sa kamay? Mga manggagawa at mga workers ni Lord? Na gusto ng Diyos na ikaw ay manatili, patuloy na manatili. Wala akong natatandaan lang sa ikaw sa revival worship. Loob ng 19 years. Hebrews chapter 12 verse 12, kaya palakasin ninyo ang inyong mga lupaybay na katawan at tipunin ang nalalabibang lakas. Lumangat kayo sa daan at huwag upang hindi tuluyang mapilay, kundi kumalik ang paan na linsad. Pinakita ng Panginoon ang kalagayan ng katawan ni Kristo. Ito po ang kalagayan ng katawan ni Kristo. Lahat tayo ng mga born again, tumanggap ni Jesus bilang Panginoon na kapagligtas ng ating buhay. Tayo ngayon ay napabilang sa takbuhin. Tumatakbo tayong lahat at meron tayong pinaka-goal. Walang iba kundi ang finish line. Ang finish line natin ay walang iba kundi ang Panginoong Jesucristo. Ang great reward natin ay ang Panginoong Jesucristo. Walang ibang pwedeng pinakadakilang reward kundi ang makapiling natin ang Panginoong Jesucristo sa ating buhay. At nung tayo ay na-born again, tayo ay naging lingkod ng Panginoon, naging manggagawa, naging member, naging pastor. Habang tumatakbo yung duty mo, tumatakbo walang tumatakbo. Alam naman din po natin, sa umpisa, malakas. Sa umpisa, kayang-kayang tumakbo. Pero kalagitnaan, doon sila nagtumapa at nagtarapa. Sila itong napipilay. Doon sila natitisyo sa kalagitnaan ng kanilang pagtakbo. Ipinakita ng Panginoon ang kalagayan ng mga Kristiyano. Sa panahon na sila nasa kalagitnaan ng pagtakbo, yung iba'y mga namihina na sa pagtakbo, sa paglilingkod sa Diyos. Yung iba'y mga pilay, nagpapatuloy ngunit pilay. Hindi na katulad ng pagtakbo nila nung unang sila'y na-born again. Nung unang meron silang unang pag-ibig sa Diyos. Pilay, pero nagpapatuloy yan, nagpapatuloy yan, dumating ng prayer meeting, ng Bible study, every Sunday, but the problem, pilay. Sugatan ang puso. Kalagitnaan ng pagtakbo, sugatan ang puso. Puno ng sama ng loob, puno ng hinanakit. Sa mga sa kalagitnaan, nandun na yung bakayan, nandun na yung mga pagkar, yung mga kasabayan sa paglilingkod sa Diyos. At yung iba naman, gumagabang na po sila mga kapatid. May nakusap ako, pastor. Sabi ko, sa mga kayo, pastor, ito gumagabang na. Nagpapatuloy po yung gumagabang na hinang-hina na po. Hinang-hina na sila, pero nagpapatuloy. Kahit isang member, dalawang member, tatlong member, nagpapatuloy. Kahit walang alamas, walang lapit, nagpapatuloy. Kahit pinaprosecute, nagpapatuloy. Kahit walang-wala, hindi sinusuportahan, nagpapatuloy. Ngunit nandoon sa kalagitnaan, hinang-hina. Kung sinabi ng Panginoon na Isaiah chapter 40, but they that wait upon the Lord, they shall renew their strength. Doon, dumarating ang revival. Upang palakasin ang kanyang mga lingkod. Upang muling tumakbo. Nagpatuloy ng mabilis. At kung paano pinuspos si Elijah upang mamuna sa takbuhin. Nung si Ahab pumunta, pauwi. May strength sa Holy Spirit. May
Kunin mo na ako, Diyos. Hirap na ako. Experience mo na ba manalangin ng gano'n, kapatid? Na nagpapakuha ka na sa Diyos. Na hirap ka na sa asawa mo. Hirap ka na sa anak mo. Hirap ka na sa apo mo. Hirap ka na sa church mo. Hirap ka na sa negosyo mo. Hirap ka na sa pag-aaral mo. Hirap ka na makisama sa mga kasama mo sa bahay. Gusto mo nang mamatay. Gusto mo nang magpakuha sa Diyos. At nagsuko ang Diyos ng anghel. Tingnan niyo po mga kapatid, ang purpose ng angel upang pakainin si Elijah. Sinasapulong kahoy. Meron ng tinapay na niluto sa ito. At meron ng tubig. Ang purpose was strengthen Elijah. Sinabi ng anghel kay Elijah, malayo pa talakbayin mo. Makinig ang may patinig. Bakit pinapalakas ka ng Diyos? Malayo pa ang lalakbayin mo. Ang purpose, kumain kay Elijah. Pinakain siya ng anghel. Kumain si Elijah. Nung kumain si Elijah, muling natulog. Ginigising na ng anghel, ayaw magpagising. Pagsabi sa iyong katabi, gumising ka na. Ang dami ng revival na dumating. Ang dami ng preaching ni Pastor. Every Sunday kang pinalalakas. Ilang beses ka nang ini-invite magpaliglo sa ministry, mag-church, muli. Many times. Ayaw mong tumugon. Gusto mo laging ikaw ay natutulog. Wake up! Pakisabi sa'yo ka na may wake up! Ginigising ka na ng Diyos. Pinadalang revival ng worship upang gisingin ka. Bangon! Bumangon ka! Discourage mo! Discourage mo ka na, Elijah! Bangon! Hindi pa tapos ang laban! Meron pa bang inaanoin, Elijah? Sinisave pa! May mga hari ka pang inaanoin! Hindi pa tapos! Pangalawa, pinakain ulit siya, praise God! Sa pangalawang pagkakataon, nagising na si Elijah! Umalis na sa higaan! Sa pangalawang pagkakataon sa magsaysay, praise be to God! I believe, with all of my heart, sa mga pastor mo, makita ka niya sa araw ng linggo! Every Sunday! Hindi on and off! Sa mga pinakinggan ng Panginoon, pinakilala sa mga ni Kristo, ito po. Sinabi ng Panginoon, humingi kayo at kayo bibigyan. At tayo po ay may mga prayer meeting na nangyayari at nagaganap sa ating mga churches at maging man sa loob ng ating tahanan sa ating kwarto, humihingi tayo. Katulad ng kaligugang anak na humingi ng kanyang mana. At dahil mapagbigay ng Diyos, pinangako na sa atin, humingi kayo at kayo'y bibigyan upang lubusan kayong magalak. At ginagawa natin humingi ng trabaho, humingi ng negosyo, humingi ng partner sa buhay, humingi ng finances para makapagtapos ng pag-aaral, humingi ng pabor para makapag-ibang bansa, humingi, at nung ibinigay ng Ama, sapagkat giver ang ating Ama, nung ibinigay, naglaho ang alibugang Ama sa piling ng Ama. It's time upang ipaintindi sa atin ng Panginoon. Huwag tayong matulad sa mga tao na malibugang anak na pagkatapos i-bless, nawawala sa church, nawawala sa
Pastor! Pasensya na po kayo, Pastor! Alam niyo naman po, matagal mo nang pinag-pray ko. Pastor, bakit kasal mo ako? Matagal ko walang girlfriend. Matagal ko walang boyfriend. Alam niyo naman po yung Pastor. Mananagawag siya sa akin sa church. Kaya naghanap na po ako sa iba sa labas. Basta born na kayo, okay na po yun. Bumibili ka na nagdala ako sa church. Kaya na po bahala magpakulang sa akin. May pambili ng baka, may pambili ng lupa, nagkaroon ng relationship galing sa Diyos. Ang pambili ng baka, pambili ng lupa, naglaho katulad ng alibughang anak. Nasaan na ang mga pinagpala ng Diyos? Praise God, nandito ka! Hinahanap sa ko, isa lang ang bumalik. Pagkatapos magaling, pagkatapos humingi ng kagalingan sa Panginoong Jesucristo, pinagaling nung gumaling. Naglahong parang mula, hinahanap ni Jesus na sa pinagaling. Nasaan sila? Bumalik sa sugat. Bumalik sa Panginoon. Masakit man yung kapatid, pero yun ay comfort and save. Love the Lord na nagsasalita. Huwag ka na bumalik sa pagkakasal. Pabili pa ang matalo sa iyo. Sa pagpahindi mo. Ano nang nalos mo sa pagpayan? Huminto ka na. And now, itong araw, Lord, sinusuko ko na ito. Ang daming apps na sinabasa ngayon sa cellphone na nakama ka ng channel ulit. Kamulan mo yung mga anak ng pamilya. Ihinto mo na ang puso ka. Jesus loves so much. Nag-expect ka at siyang kapagpapalain ng Diyos sa puso ka. Pero hindi mo na may nakahanda mas malaking pagpapala. Ibibigay ng Diyos sa'yo kung susunod ka sa Kanya. Kaya, sabi ko nga, ito na po ang tatapos. Sabi ko sa Lord, ito bakit ako? Pwede mo, kapag ikaw ay buhat sa Diyos, at sabihin na, kamusta ka? Kamusta ka na? Masasabi mo bakit kaya sa Diyos na, ito pa rin po ako. Sabi ko, Lord, ito pa rin ako sa job. 20 years ago. Ito pa rin ako sa job. Nagmamahal sa iyo. Ginawin ka, binibig ka. Ito pa rin ako.
presence with you, ni Lord. Basta may sasakyan, basta may bahay, basta may pera, basta may allowance, basta may love, okay na, kahit without the presence of God, no! Gusto ni Lord, katulad ng kalibugang anak, nagbago na yung puso niya. Hindi na siya anchor na yun sa kayamanan ng kanyang ama. Nagbalik loob sa ama. Dahil hindi niya na kaya mabuhay nang wala sa piling ng ama. Hindi niya na kaya mawalay pa sa piling ng ama. Na-experience niya marami siyang pera, pero hindi siya masaya. Iba pa rin kapag nasa tahanan ng kanyang ama. Na-realize niya yun. Kaya siya nag-desisyon, magbabalik na ako sa aming ama. Ay, hindi na ako itumig na anak. Basta maramdaman ko, ma-feel ko siya na nandyan siya. Kahit wala nang dito, no? Kahit wala na. Basta, I want the presence of my Father. I want to be with my Father. I want my Father. Ang isinigaw niya na, hindi pagpapala. Ang isinigaw niya na, ay ang kanyang ama. Mga winig ang ama. Ibinabalik ng Panginoon ang katawan ng Kristo sa piling ng Diyos. Sa presensya ng Diyos. Dahil hindi pa rin talaga mapipigilan ang pagiging generous ng ama. Kahit sa inyo wala, pagbalik niya, singsing at panyaman, ibinigay pa rin sa anak. Hindi mapipigilan ang ating ama magpala. Kahit nasasaktan siya. Kahit nasasaktan siya, alam na iwan na siya ng anak. Pero kinakailangan ng gawin mo sa mga siya ay Jehovah Jireh. Siya ay makapagbigay. Kung nais na, maging akar ka sa kanya, hindi sa pinibigay na. Kaya may awit eh. Hindi na kaya. Ikaw ba kapatid, kaya mo mabuhay ng nawala ang pasensya mo? Hindi na kaya mawalay. Hindi na kaya mawalay sa piling mo. O Jesus. Sige, bigyan niyo po yung lyrics. Hindi na kaya mabuhay kung wala ka. Oh Diyos, di na kaya mawalay sa piling mo. Oh Jesus. Isang araw, isang linggo lang Panginoon, isang manggagawa na kausap ko, sabi ko, kamusta ka? Siya yung backstage, siya yung malikot na sinabi niya. Alam mo, maganda yung karir mo ngayon. Kumikita ka ng pera. Pero hindi pa rin masaya. Hindi ba yung malapit sa buhay mo? Nangangalala siya ng word of God. Nililipot sa Diyos. Sabi niya, alam mo Bas? Hinahanap-hanap ko yung pasensya ng Diyos. Hindi ko na siya matulog. Sabi ko, kaya ba nakalagay ng mga Bas na yun? Hanap-hanap yung pasensya mo. Sabi niya, Panginoon, kalapit mo rin dyan. Kalapit mo rin kayo. Kalapit mo rin kayo. Sasabi ko naman, sagana kami sa presence mo. Wala ka namin nalala sa gila ng basa ng mga tumanin ko. Kahit ka hindi ka presensya mo, humihingi sila. Naramdaman ka lang nila. Isang pastor na usap ko, wala ko. Kasi kung gusto ko sa kanya, sabi ko, kamusta po yung pastor?
Bakit po kayo nangailangan sa kabila? Stress. Sa ministry. Bakit po? Kasakit ako. Ano po kayo nagkasakit? Ano pong sakit ninyo sa lungs? At marami pa akong sakit. Bakit po ano ba bang nangyari? Sabi nga, yung mga magkakawa ko, iniwan ko. Mga pinalaki ko, mga magkakawa, iniwan ko. Yung mga pinagprego na gumaling sa pinagkaramdaman, na pagkatapos sila gumaling, iniwan ko. Mga dinisip ko na iniwan ko. Nagpanunin ng church, iniwan na ako. Nagkakaling siya ng mga ibang klaseng salita ng sakit. Galing sa kanyang mga magkakaw, pinalaki at mga miyembro. Nagkasakit siya. Lumabasa ng puso. Pero kailangan natin palitan. Kapag ng provision ng sa puso. Sabi ko sa kanya, ano po lesson na yung natutunan? Sabi ko, mahal mo ang pamilya mo mas mo. Pag pinahal mo ang pamilya mo, hindi ka iiwan ng pamilya mo. Pag pinahal mo ng lubos ng pamilya mo, masasaktan ka na. Dahil hindi mo maiwas ang isang iiwan ng kanila. Sino sa inyo rito iniiwan na? Minsan na nasa mong iwanan ka. Sabi niya, gusto ko, yung mga salita na lang, dinitip ko. Kaya kasakit ko. Kaya pinagpray ko po siya. Yung mga Jezebel spirit na nananakot sa malungkot ng Diyos. Pinag-discourage niya para hindi na magpatuloy. Siya ni Elijah, kailangan na muling bumangon sa mga hindi matapos sa kanyang tabuhay. Sa mga oras na ito, nasa kamay ng mga lahat. Mga lola po, mga nanay, pagkakaroon po kayo ng altar call. Apoy po kayo panalangin. Apoy po wala. Kaya po kayo may mga apo na mga lola-lolo nandito. Huwag ninyong laklangin ang inyong panalangin para sa inyong mga apo, sa inyong mga anak. Black sheep ako, bilang matigas ang ulo ko sa kapatid, pero ako yung naging pastor. Sinabi ko sa lola, ano bang ginawa mo? Bakit ako naging pastor? Sinabi ng lola ko, pinag-pray kita. Sinabi niya, hindi kita kayang baguhin. Sinabi ko, ikaw na magbago sa buhay ng apo ko. Yun ang sikreto niya, kaya nagkaroon ng pastor sa aming angkan. Pero isang lola nag-pray at lola nag-pray sa kanyang apo. Wala rin kami yung mga apo, pero tinutulog niyo sa Diyos. Amen? O yung mga anak na gusto ninyong maging lingkod, at mga kabataan na nandito na matagal ang nawalay sa Panginoon. At yung kanta natin kanina, hindi ko kaya mabuhay ka kung wala ka. Tanungin mo kami kung kaya mabuhay ka sa Diyos. At kung hindi ko kaya, hindi Lord, pupunta ka sa laban. Upang patunayan, sasabihin mo sa Lord, hindi ko kaya mabuhay kung wala ka, Panginoon. We can do nothing without you. We need you.
Lord po ang nagbibigay ng mensahe sa ating po lahat. Kaya nga po, sige po, balik mo na ako kayo sa mga pagpapaan. Pakinggan na ito. Pati ito ay ito sa atin. Kaya nga hanap ka at sa'yo ay samba. Hallelujah. Salamat po sa napakalaking sa ikaling po sa Diyos, kung may po ng Diyos. Mga kabataan, bawat isa ay may kailangan ng kahit at tao. Pero hindi kayo pwedeng i-develop, Lord, na wala kayong pastor o lingkod ng Diyos na sa inyo ay magtuturo, mag-mentor, at magdidisiplina. Kung kayo pwedeng disiplina, sa lamang po ang dahilan may gustong ayusin si Lord sa buhay. Huwag mo kayong malis ng church dahil yung pastor na yun, mahal kayo, mahal kayo. Hindi siya nagdisiplina sa isang taong di niya pinamahal. Amen? Ang nagmamahal, laging nagtutuloy. Kaya palapakan natin si Lord. Very exciting po, bawat gawain dahil iba-iba ang revelation ni Lord, iba-iba po ang pinapahayag ng Diyos. Pero yung isa pa ang natutunan, balik tayo kay Lord. Alam niyo ba gamis ng alimugang anak, hindi po ang pagkain, kundi ang embrace and concern ng kanyang Father. Amen? Yung embrace at concern at ibinigay yun nung bumalik siya sa piling ng Ama. Pakisama sa kami the embrace of the Father. Kaya napakaganda po, hinanap niya, tinanap mo siya kahit na yung tawag sa amin sa Tagalog, satnaw o yung kaming baboy. Wala magbigay, pinaka-basura na yun, wala akong magbigay sa iyong anak. Pag lumayo ka sa presence ni Lord, at ikaw ay tinawag para maglingkod, maniwala ka sa hindi. Itaga mo sa buhay na bago. Wala kang pupuntahan, kundi ang pagiging lagalak sa mundo nito. Kaya before it's too late, go back to the Lord. Palakpakan natin si Lord. Siyempre ang ating susunod na speaker. Siya po ang ating revival worship, Region 4B coordinator. Tayo po nagtatalaga ng mga coordinator sa mga rehiyon at mga probinsya. Yung regional director, coordinator na po ang magtatalaga ng mga provincial coordinator. Depende sa kanilang pagkakakilala. Kaya mga kapatid kay Kristo, wala akong posisyon o wala anumang titulo. Ang maganda po doon, nakikita ko ang puso ninyo ay napakaganda. Amen? Amen? Kaya simulan po kayo ng Panginoon, we recognize your presence in this place. Kaya salamat po siya po ang ating coordinator. I met him almost a year ago. 1 year ago lang, ano? 1 year ago. At talaga naman po, unang siya makilala dahil po sa revival worship ay agad siya po nag-presenta na dalawin ng revival worship ang Mindoro. Siya po ang naging daan para makarating ang revival worship dito sa Mindoro. Amen? Kaya bigyan natin ng divine applause o palakpak ang lingkod ng Diyos. Prophet Mark Linas! Hallelujah. Thank you for giving your life to the Lord. I was so impressed with your life. Hallelujah. I know that something inside of you is a
magkilala sa iyong puso at buhay, naglalagay ka, meron ng sila. Malaga, wala na, Diyos. Nais ko pong ipakilala sa inyo ang aking pamilya. Siyempre yung nanay ko na. Sila ang aking magiging back-upper. Yung ako ko siya ang keyboardist. Yung tatay ang drummer. At yung aking dalawang babae, pakamer. At yung aking siyempre malunan. Ito po ang aking buong pamilya. Yung manugang ko ay nag-iikot po sa ibang bansa para pang-suporta sa akin. Hindi nila alam kung anong awit dito, kaya wala pong practice ko. Hawakan niyo yung mic, gitara po. Gitara po ba dito? Tsaka may stand doon, pwede mahirap mo na yung stand na yun. At yan, may stand na yan, just taas. Kailangan mo na yan. Pakitanggal mo na yan. Meron pa tayong speaker. Nakasulit ko yan, pakitanggal yan. Pwede. Pero ba dyan yung... Ito pong aking awitin ay komposisyon ito. Ang aking anak. Gitara? What? Gitara? Kapit ang gitara? Mas kanya po yung tabor. Stand ko yan. Ito lang ba? Dito? Gusto kong i-recognize yung presence ng kapatid ko. Nag-lead po siya. Dalawang araw sa munisipyo ng San Jose para lang supportahan ang gawain ito. Napakita ko. Nandiyan din po yung aking mga batchmate. So, welcome po kayo. At yung aking po mga kababayan. Actually, ako po ay nakapagsaysay. Baka hindi ko po dapat. Ako po ay made in Magsaysay. Ipinaratak ako sa San Jose, pero sa Cavite po ako yung ginawa.